Maligayang pagdating sa channel. Umiiyak na ibinalita ng aking biyenan ang pagkamatay ng aking asawa at pinapunta ako sa airport para kunin ang bangkay. Nang makalimutan ko ang aking pasaporte, bumalik ako sa bahay at nanigas sa takot sa nakita ko sa sala. Nang linggong umagang iyon, ramdam na ang nakakasulasok na init ng Maynila. Nakaupo ako sa isang pamilyar na coffee shop malapit sa aming bahay, nag-enjoy sa bihirang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo sa trabaho, halos matunaw na ang yelo sa aking iced latte, nag-iiwan ng malalamig na patak sa gilid ng baso. Pinagmamasdan ko ang mga nagdaraan habang iniisip si Dennis. 3 araw na ang nakalipas nang lumipad ang asawa ko pa Dubai para sa isang business trip. Sabi niya, napakahalaga ng biyaheng ito para sa kanyang promotion, kaya nag-aalala ako para sa kanya at umaasang magiging maayos ang lahat. Biglang nag-vibrate ang telepono sa mesa, binasag ang katahimikan. Bumungad sa screen ang pangalan ni Mama Nena. Kumaba ang dibdib ko. Bihirang tumawag ang biyenan ko sa ganitong oras, maliban na lang kung tungkol sa pera o para sumbatan akong isa akong masamang manugang. Huminga ako ng malalim, hinimas ang aking dibdib para kumalma, at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, narinig ko ang nakadudurog pusong paghagulgol na napakalakas, kaya kinailangan kong ilayo ng kaunti ang telepono sa aking tainga. Alisa, anak, napakalaking trahedya. Ang anak ko, ang asawa mo, iniwan na tayo. Diyos ko, bakit mo ako pinarurusahan ng ganito? Nanigas ako. Halos mabitawan ko ang baso sa aking kamay. Sinusubukang manatiling kalmado. Nagtanong ako, Mama Nena, kumalma po kayo. Ano pong nangyari kay Dennis? Sabihin po ninyo sa akin ng maayos. Patuloy lang sa paghagulgol si Mama Nena. Ang kanyang mga paghikbi ay nahaluan ng pag-iyak. Naaksidente si Dennis sa Dubai. Tumawag lang sila sa akin ngayon, sinabing patay na siya. Alisa, ang nag-iisa kong anak ay namatay sa ibang bansa. Nagring ang aking mga tainga. Ang lahat ng tunog sa paligid ko ay tila naglaho sa kawalan. Patay na si Dennis. Pero kagabi lang, tumawag siya at nagrereklamo pa na hindi masarap ang pagkain doon. Paano nangyari ito? Napabuntong hininga ako, nanlambot ang aking mga binti, tila gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Sigurado po ba kayo? Paano mangyayari iyon? Nasa business trip siya, tanong ko. Magtatanong ka pa? Tili ni Mama Nena. Tingin mo ba nagsisinungaling ako sa'yo? Sinabi nila sa akin, kailangan mong lumipad papunta doon ngayon din para kilalanin ang bangkay at pirmahan ang mga papeles para sa cremation. Umuwi ka muna para kunin ang pasaporte mo at dumiretso ka agad sa NAIA. Bilis, baka hindi mo na makita ang asawa mo sa huling pagkakataon. Wala na akong lakas para mag-isip pa. Ang nakakagimbal na balita ay dumating ng napakabilis kaya naparalisa ang aking isipan. Ang imahe ni Dennis, nakahandusay at malamig sa isang dayuhang bansa, ay nagpaluha sa akin. Kahit na madalas kaming mag-away nitong mga nakaraang taon, kahit na siya ay sunod-sunuran at palaging nakikinig sa kanyang ina, asawa ko pa rin siya, isang taong mahalaga sa akin. Mabilis akong nagbayad at pumara ng taxi. Nag-echo sa isip ko ang utos ng aking biyenan na pumunta agad sa Dubai. Sabi ni Mama Nena, mahina raw ang kanyang kalusugan at dahil sa balitang ito ay tumaas ang kanyang blood pressure kaya hindi siya makakalipad. At si Paulo, ang kapatid ni Dennis, ay kunwari abala at hindi makontakt. Ang lahat ng responsibilidad ay bumagsak sa aking mga balikat. Pagbalik ko sa aming kondo sa Makati, nagmamadali akong pumasok sa kwarto at naghagis ng ilang damit sa aking maleta. Nanginginig ang aking mga kamay, nahuhulog ang mga gamit na hawak ko, umiiyak ako habang nag-iimpake, bumubulong ng mga panalangin na sana ay isang malaking pagkakamali lamang ito. Ngunit ang mga paghagulgol ni Mama Nena sa telepono ay napakatotoo. Ang kanyang pagmamadali ay napakatindi para umasa pa ako sa wala. Tiningnan ko ang aming kwarto kung saan nanatili pa rin ang amoy ng pabango ni Dennis. Ang lahat ay katulad pa rin ng araw ng kanyang pag-alis. At ngayon, pinaghiwalay na kami ng kamatayan. Binalot ako ng labis na pighati.
Nahirapan akong huminga. Isinara ko ang maleta, isinabit ang bag sa aking balikat at tumakbo palabas ng kondo. Iisang destinasyon lang ang nasa isip ko, Naiya. Kailangan kong lumipad, kailangan kong iuwi ang asawa ko. Humaharurot ang taxi sa EDSA papunta sa airport. Ang driver, nang makita ang mapupula kong mga mata at kung paano ko yakap ang aking bag, ay hindi na nagtanong at sinubukan na lang magmaneho ng mas mabilis. Ang traffic sa Maynila ngayon ay talagang hindi makayanan. Halos gumagapang ang mga sasakyan at ang puso ko ay nag-aapoy sa pagkainip. Muling tumunog ang telepono. Si Mama Nena iyon. Nasaan ka na? Nasa airport ka na ba? Diyos ko, bakit ganito ang kapalaran ko? Napakabagal ng manugang ko habang ang anak ko ay patay na. Kapag hindi ka umabot at na-cremate siya nang wala ka, sa iyo mapupunta ang kasalanan sa buong pamilya natin, Alisa. Parang mga patalim na sumugat sa akin ang mga salita ng aking biyenan. Pinipigilan ang aking sama ng loob, maikli akong sumagot. Papunta na po ako sa airport, sobrang traffic. Ginagawa ko po ang lahat para makarating ng mabilis. Pagdating sa Naya, nag-abot ako ng pera sa driver at bitbit ang maleta, tumakbo ako papasok sa International Departures Hall. Ang ingay at pagmamadali sa airport ay malaking kabaligtaran ng aking nadudurog na puso. Tumingin ako sa flight board para hanapin ang pinakamalapit na flight pa Dubai. May isa na aalis sa loob ng 2 oras. Kailangan kong magmadali. Sumingit ako sa siksikan papunta sa check-in counter. Nang hingi ng empleyada ang aking pasaporte para ma-process ang ticket, kumpiyansa kong kinapa ito sa bulsa ng aking bag. At wala akong nakapa. Napapitlag ako at hinalughog ang buong bag. Lipstick, powder, wallet, susi, cellphone, nandoon lahat, maliban sa pinakamahalagang dokumento. Naalala ko na sa tindi ng paniko sa bahay, kinuha ko ito mula sa drawer ng nightstand, pero mukhang naiwan ko ito sa ibabaw ng mesa nang abutin ko ang charger ng cellphone. Namutla ang aking mukha. Ma'am, nasaan po ang pasaporte ninyo? May simpatiyang tanong ng empleyada. Kung wala po yan, hindi namin kayo mai-issuehan ng ticket. Nanigas ako sa gitna ng airport. Ang nakakamatay na pagkakamaling ito ay isang malaking sakuna. Kung babalik ako sa Makati para kunin ang pasaporte, siguradong mahuhuli ako sa flight na ito. Ngunit wala akong magagawa, hindi ako makakalipad ng walang pasaporte. Halos sabunutan ko ang sarili ko. Isinusumpa ang aking pagiging makakalimutin. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, kung saan ang aking asawa ay naghihintay at ang aking biyenan ay umiiyak, nagawa ko pa ang ganitong katangahang pagkakamali. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong bumalik. Malungkot kong hinila pabalik ang aking maleta papunta sa taxi stand. Napakabigat ng pakiramdam ko. Naiisip ko pa lang kung paano ako susumpain ni Mama Nena kapag nalaman niya. Tatawagin niya akong walang kwentang babae na hindi man lang maihatid ng maayos ang asawa niya sa huling hantungan. Sumakay ako sa ibang taxi at bumulong sa driver. Balik po tayo sa Sunny Residences sa Makati. Ang biyahe pabalik ay parang walang katapusan. Lumulubog na ang araw. Nagsimula ng mag-ilaw ang siyudad. Ngunit para sa akin, ang lahat ay kulay abo. Napasubsob ako sa backseat. Muling tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Naaawa ako kay Dennis sa kanyang maikling buhay at naaawa ako sa sarili ko na mag-isang papasanin ang kalungkutang ito sa ilalim ng mga sumbat ng kanyang pamilya. Pagdating sa aming condo building, nagbayad ako sa driver at pagod na hinila ang maleta papasok. Plano kong mabilis na kunin ang pasaporte at mag-book ng ticket para sa late night flight. Kahit kailanganin ko pang magpalipas ng gabi sa airport, handa ako. Hindi ko pwedeng iwan mag-isa si Dennis doon. Huminto ang elevator sa 15 palapag. Lumabas ako sa tahimik na hallway. Ang malamlam na ilaw ay lumikha ng mahahaba at nakakatakot na mga anino. Lumapit ako sa pinto ng aming unit, hinahanap sa bag ang aking mga susi. Ngunit sa aking pagtataka, nang hawakan ko ang doorknob, bumukas ng bahagya ang pinto. Napapitlag ako. Sigurado akong nilock ko ito kanina. Nakalimutan ko ba dahil sa pagmamadali?
o may mga magnanakaw? Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Pinigilan ko ang aking hininga at dahan-dahang itinulak ang pinto. May nakasinding ilaw sa loob at ang nakita ko ay nagpanigas sa aking buong pagkatao. Nanlamig ang dugo ko. Nakatayo ako, parang ipinako, sa hamba ng pinto. Mahigpit na nakahawak sa hawakan ng maleta hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ang nasa harapan ko ay hindi isang altar ng pagdadalamhati, hindi isang malungkot na atmosfera, kundi isang masayang munting party mismo sa aming sala. Sa ibabaw ng cream na sofa, na matagal kong pinag-ipunan mula sa bonus ko noong nakaraang taon, ay prenteng nakaupo si Dennis. Nakasuot siya ng silk na pajama, mapula at maaliwalas ang mukha, walang kahit anong bakas ng isang taong na aksidente, lalo na ng taong patay na. May hawak siyang baso ng red wine. Sa tabi niya ay nakaupo si Mama Nena. Ang biyenan kong ilang oras pa lang ang nakalipas ay desperadong humahagulgol sa telepono. Ngayon, masaya siyang nagbabalat ng mansanas at abot tenga ang ngiti. O ano? Anak, kamusta ang acting ko? Pag-iyak ko, naniwala agad si Alisa. Sigurado, ngayon sa airport, naglulupasay na yun sa iyak. Inabot niya ang binalatang hiwa ng mansanas sa kanyang anak. Ibinuka ni Dennis ang bibig niya, kinagat ang mansanas, at habang ngumunguya ay tumawa ng malakas. The best ka, ma. Uto-uto talaga. Yung asawa ko. Kahit anong sabihin mo, pinaniniwalaan niya. Siguradong magkukumahog, yun maghanap sa Dubai ng bangkay ko. Tapos pag di niya nahanap at tumawag, papatayin ko phone ko. Panigurado, panik malala yun. Pakiramdam ko ay sasabog na ang aking dibdib. Nagring ang mga tainga ko. Ngunit ang bawat salita nila ay parang mga pukpok ng martilyo sa aking isipan. Ito si Dennis, ang asawa ko, at ito si Mama Nena, ang biyenan na palagi kong sinusubukang irespeto at pagtiyagaan. Sumandal ako sa pinto, sinisigurong hindi gagawa ng anumang ingay. Sinabi ng aking instinct na naging saksi ako sa isang kasuklam-suklam na palabas at kailangan kong pakinggan ang lahat hanggang dulo bago ko sila kumprontahin. Pigil ang hininga, dahan-dahan kong ibinaba ang aking maleta, kinuha ang aking cellphone at gamit ang nanginginig na mga kamay ay inirecord ang kanilang usapan. Sa sala, nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ina. Wala silang kamalay-malay na nandyan ako. Naplano mo na ba lahat? Tanong ni Mama Nena bago humigop ng tsaa. Kailangan nating mabilisang gawin ang special power of attorney at mga dokumento para sa paglipat ng titulo ng kondo. Habang wala si Alisa ng ilang araw, ililipat natin itong kondo sa pangalan ni Paulo. Pagbalik niya, tapos na ang lahat. Hindi na sa kanya ang kondo. Kahit magkaso pa siya sa Korte Suprema, uminom pa si Dennis ng alak. Ang tono niya ay puno ng paghamak. Ma, huwag kayong mag-alala, naihanda ko na ang lahat. Madali lang pekein ang pirma niya. Kahit conjugal property pato at nagbigay ng kalahati ang mga magulang niya, ako pa rin ang may-ari sa titulo. Pwede kong gawin kung anong gusto ko. Malapit nang ikasal si Paulo. Si Cristina ay galing sa mayamang pamilya. Kung wala siyang maayos na kondo dito sa Maynila, paano niya dadalhin doon ang asawa niya? Isakripisyo na natin ng konti si Alisa para sa bunsong kapatid ko. Ano naman ang masama doon? Bumuhos ang luha sa aking mga mata, pero hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding galit. Ibinenta ng mga magulang ko ang sakahan at lupang ninuno namin sa probinsya, inipon ang bawat sentimo para lang mabigyan ako ng pera para sa kondo na ito, umaasang magkakaroon ng kanilang anak ng sariling tahanan sa syudad. At ngayon, nagpaplano sila kung paano nakawin ang dugo at pawis ng aking mga magulang para sustentuhan ang batugan niyang kapatid. At isa pa, palatak ni Mama Nena. Wala namang kwenta yang si Alisa. Ilang taon na kayong kasal, pero flat pa rin ang tiyan. Hindi man lang tayo mabigyan ng apo. Bakit mo pa pagtitiyagaan ang manok na hindi mangingitlog? Kapag nakuha na natin ang kondo, hiwalayan mo na. Hahanapan kita ng mas maganda. Mas bata at mas maganda. Tumango ng pagsang-ayon si Dennis. Tama kayo, Ma.
Sawa na rin ako sa kanya. Palagi na lang nakasimangot pag-uwi galing trabaho. Nagtitiyaga lang ako kasi hindi ko pa nasasaid lahat ng pera niya. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo para hindi ako mapatili. Nagliyab ang galit sa aking pagkatao, sinusunog ang aking kaluluwa. Ang pagiging sunod-sunuran pala ni Dennis ay isa lamang maskara. Sa likod nito ay isang mapagkwenta, taksil at walang awang tao. Hindi lang nila ako gustong paalisin sa pamamagitan ng panloloko. Gusto nilang kunin ang kondo. Palayasin ako sa kalye ng walang dala at hiyain ako at ang aking mga magulang. Tiningnan ko ang screen ng telepono ko. Mahigit 5 minuto na ang record. Sapat na. Higit pa sa sapat para sa hindi mapapabulaanan na ebidensya. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang aking mga luha. Ang mahinang asawa na iniiyakan ang kanyang asawa ay namatay kasabay ng peking balita ng kanyang kamatayan. Ngayon, nakatayo rito si Alisa, isang pinagkakanulong babae na handang lumaban para sa hustisya. Hinawakan ko ang doorknob at buong lakas na binuksan ang pinto. Tumama ito sa pader na may nakakabinging kalabog na yumanig sa buong sala na napupuno ng peking tawanan. Ang saya naman. Namatay ang asawa ko, pero may paparty kayo rito. Ang boses ko ay malamig at matalim, pinutol ang kanilang masayang usapan. Ang atmosfera sa kwarto ay agad na nanlamig. Nahulog ang baso mula sa kamay ni Dennis at nabasag sa sahig. Ang red wine ay kumalat sa puting tiles, parang sariwang dugo na umaagos mula sa kanilang kawalang hiyaan. Napatalon si Dennis. Ang kanyang mapulang mukha ay naging kasing putla ng abo. Sa kanyang pagkabigla, nasagi ng kanyang paa ang mesa at natapon ang tsaa. Nabitawan ni Mama Nena ang kutsilyo sa plato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa akin na parang nakakita ng multo. Nakatayo ako. Nakahalukip-kip, ang aking matalim na tingin ay nakabaon sa 2 aktor ng nakakadiring palabas na ito. Alisa, napalunok si Dennis, sinusubukang ibalik ang kanyang composure. Kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka nagpasabi? Huwag mong mamasamain. Gusto ko lang sana mang surprise. Tumawa ako. Isang mapait at mapanghamak na tawa. Kahit ngayon, sinusubukan pa rin niyang itago ang mapait na katotohanan gamit ang kanyang sinungaling na dila. Surprise? Gusto mo akong isurprise sa pagbabalita ng pagkamatay mo para maranasan ng asawa mo ang parang nasa impyernong sakit, iwanan ang trabaho at magkumahog pa Dubai para kunin ang bangkay mo? O ang surprise ay nakaupo ka rito at umiinom kasama ang nanay mo habang ako ay nababaliw na sa pag-aalala? Sa sandaling ito, nahimasmasan na si Mama Nena. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang kinagawiang kayabangan, tumayo at nagpamaywang. Ang kanyang matinis na boses ay nangibabaw sa ingay ng ceiling fan. Paano mo kinakausap ang asawa mo, Alisa? Umuwi siya ng maaga. Swerte mo nga eh. Gusto lang niyang subukin ang nararamdaman mo kung talagang mahal mo siya. Tapos ngayon lumalabas na napakababaw mo. Imbes na maging masaya ka, nakatayo ka diyan at nangungutya. Tiningnan ko si Mama Nena nang may pandidiri. Hindi man lang siya nahiya. Sinusubukan pa niyang baligtarin ang sitwasyon at palabasin na ako ang may kasalanan. Pero ngayon, hindi na ako ang dating masunuring si Alisa na ang alam lang ay tumango. Wala kayong karapatang turuan ako tungkol sa moralidad. Subukin ang nararamdaman. Sinong sumusubok ng nararamdaman sa pamamagitan ng panluloko sa asawang palabasin ng bansa para palihim na mapeke ang mga dokumento at maibenta ang kondo? Tingin niyo ba bingi ako at hindi ko narinig kung paano niyo pinaplanong ilipat itong kondo kay Paolo para sa kasal niya? Nangisay ang mukha ni Dennis. Humakbang siya palapit sa akin, sinusubukang hawakan ang kamay ko. Umatras ako. Ang malamig kong tingin ang nagpahinto sa kanya. Alisa, pakinggan mo ako. Hindi ganito ang iniisip mo. Malapit nang ikasal si Paolo. Hinihingi ng pamilya ng nobya na may SAR, iling kondo dito sa Maynila. Ako ang panganay na kuya. Kailangan ko siyang alagaan.
Gusto ko lang sanang pansamantalang ilipat sa pangalan niya ang kondo para maipakita niya sa mga magulang ng nobya niya. Pagkaayos ng lahat, ibabalik ko rin agad ito sa pangalan nating dalawa. Hipag ka niya, kailangan mong magsakripisyo para sa kaligayahan ng bayaw mo. Halos masuka ako sa mga sinabi niya. Pansamantalang ilipat para ipakitang mayabang. Paano niya nagagawang magsinungaling ng ganito kakapal? Alam na alam ko ang kasakiman ng pamilyang ito. Sa sandaling mapalitan ng pangalan ni Paulo ang titulo, tuluyan nang mawawala sa akin ang kondo na ito. Basta na lang nila akong palalayasin sa kalye. Napakagaling mong magsalita, Dennis. Magsakripisyo. Bakit ko isasakripisyo ang dugo at pawis ng mga magulang ko para sa kayabangan ng kapatid mo? Kalahati ng pinambili sa kondo na ito ay galing sa mga magulang ko. Anong karapatan mong ipamigay ito? At may gana ka pang tawagin akong walang kwenta. Nagpaplanong palayasin ako para mag-uwi ng iba? Nanigas si Dennis. Hindi niya inasahan na narinig ko ang lahat. Sa kanyang gwapo ngunit sinungaling na mukha ay nabakas ang matinding pagkalito. Nang makita ni Mama Nena na natatalo na ang kanyang anak, agad siyang sumingit. Tutal narinig mo na rin naman. Sasabihin ko na nang diretsyo. 3 taon ka na sa pamamahay na ito, pero flat pa rin ang tiyan mo. Hindi mo kami mabigyan ng tagapagmana, kaya wala kang karapatan dito. Nakapangalan ang kondo sa anak ko. Kung kanino niya gustong ibigay, karapatan niya yon. Kung matalino ka, pipirmahan mo ang mga papeles at baka manatili ka pang asawa niya. Kung hindi, lumayas ka rito. Ang mga salita ni Mama Nena ang nagpasagad sa pasensya ko. Tuluyan na nilang hinubad ang kanilang mga maskara, ipinapakita ang kanilang tunay na sakim, malupit at mapanghamak na pagkatao. Tiningnan ko ang paligid ng sala, na dati ay mainit kong pugad, pero ngayon ay tila malamig at dayuhan na sa akin. Ang mapanlinlang nilang plano na agawin ang aking ari-arian, na itinatago sa likod ng ugnayang pampamilya at obligasyon bilang kapatid, ay nabunyag na. Alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko mula sa aking bulsa at nag-swipe sa screen. Anong ginagawa mo? Nakakunot noong tanong ni Dennis. Tatawagan mo mga magulang mo para magsumbong? Matanda ka na, wag mo na silang idamay sa mga problema natin. Hindi ako sumagot. Pinindot ko lang ang play button. Umalingaw-ngaw ang malinaw at malakas na tunog mula sa speaker, binasag ang nakakabinging katahimikan. Habang wala si Alisa ng ilang araw, ililipat natin itong kondo sa pangalan ni Paolo para sa kasal niya. Ang boses ni Mama Nena sa recording ay puno ng pagdiriwang. Pero ngayon, ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay mula sa pagiging mapula hanggang sa maging kasing putla ng bangkay. Sumugod siya sa akin, sinusubukang agawin ang telepono, pero umatras ako at itinaas ito. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang boses ni Dennis. Ma, huwag kayong mag-alala, naihanda ko na ang lahat. Madali lang pekein ang pirma niya, isakripisyo na natin ng konti si Alisa para sa bunsong kapatid ko. Ano naman ang masama doon? Nanigas sa kinatatayuan si Dennis. Naiintindihan niya kung gaano kalakas ang ebidensyang ito. Hindi lang ito patunay ng kawalan nila ng moralidad, kundi isa rin itong matibay na legal na ebidensya ng sabwatan, panloloko at tangkang pagnanakaw ng ari-arian. Pinatay ko ang recording at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Narinig mo ba yun, Dennis? Akala nyo ng nanay mo, tanga ako. Bawat salita nyo, bawat plano nyo, lahat naka-record. Ito ang magiging ebidensya ko sa korte. Alisa, kumalma ka, utal niyang sabi. Nanginginig ang boses niya. Mag-usap tayo bilang mag-asawa. Kapag ginawa mo yan, sisirain mo ako. Burahin mo ang recording at pangako, hindi ko ililipat ang kondo. Pangako? Ang mga pangako mo ay wala ng kwenta ngayon. Putol ko sa kanya. Paano ako kakalma kung ang sarili kong asawa ay pineke ang pagkamatay niya para lokohin ako? Paano tayo mag-uusap ng maayos kung kayo ng nanay mo ay nagpaplanong palayasin ako sa kalye? Dennis, hindi ka patay.
Pero ang kasal natin, patay na. Ang mga salita ko ay parang hatol ng kamatayan sa aming bulok na relasyon. Nang makita ni Mama Nena na sumusuko na ang anak niya, nagwala siya sa galit. May gana ka pang bantaan ng korte ang anak ko? Ah, ikaw na walang utang na loob na manugang. Subukan mo lang. Ako ang bumili ng kondo na ito. May karapatan ako rito. Wala kang kwenta rito. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sumugod siya sa akin na parang isang mabangis na hayop. Ngunit inawat siya ni Dennis. Siya, hindi tulad ng kanyang ina, ay nakakaintindi kung gaano kadelikado ang recording na iyon. Ma, manahimik kayo. Sigaw niya at napatigil ang aking biyenan. Pagharap niya sa akin, nagbago ang tono niya at naging nagmamakaawa. Alisa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Anong gusto mo? Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang palakihin ang gulo. Magsimula tayo ulit. Tiningnan ko siya ng may pandidiri. Ang lalaking ito ay handang ipagkanulo ang kanyang asawa para sa kayabangan at ngayon ay nagpapakababa at nagmamakaawa. Takot na mawala ang kanyang reputasyon at ari-arian. Huli na ang lahat, Dennis. Walang simula ulit. Maghahain ako ng annulment at babawiin ko ang lahat ng pag-aari ko. Huwag mo nang pangaraping makapagnakaw pa kahit isang sentimo sa akin. Pagkasabi nito, tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto. Narinig ko sa likuran ko ang mga sigaw at pagmumura ni Mama Nena at ang mabigat na pagbuntong hininga ni Dennis. Ngunit hindi na ako nasasaktan pa sa mga ito. Naging bato na ang puso ko dahil sa kanilang kalupitan. Oras na para kumilos. Pumasok ako sa kwarto, pabagsak na isinara ang pinto at nilak ito. Mula sa labas, dinig ko ang mga hiyaw ni Mama Nena. Gumagawa siya ng eksena, sumisigaw na ang kanyang masamang manugang ay gustong nakawin ang bahay at patayin ang asawa niya. Dati, matatakot ako at lalabas para humingi ng tawad, pero ngayon, wala na akong pakialam. Huminga ako ng malalim, pinipilit na manatiling malinaw ang isip. Unang-una, kinansela ko ang booking ko sa eroplano. Pagkatapos, tinawagan ko si Carlo. Si Carlo ang best friend ko noong kolehiyo, na ngayon ay isa ng sikat at matagumpay na abogado sa Maynila. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin. Carlo, kailangan ko ng tulong mo. Mabilis at malinaw kong sabi. Pineke ni Dennis ang pagkamatay niya para lokohin akong lumabas ng bansa para makipagsabwatan sa nanay niya na agawin ang kondo natin. Nahuli ko sila sa akto. May audio recording ako. Gusto kong mag-file agad ng annulment at paghahati ng mga ari-arian. Sa kabilang linya, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Seryoso ka ba, Alisa? Napakaseryosong usapan yan. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Nasa kondo ako. Nakalak ako sa kwarto. Mag-iimpake na ako at aalis. Hindi na ako pwedeng manatili rito kahit isang minuto. Sige. Kunin mo ang mga pinakamahalagang personal na gamit, mga dokumento, savings, titulo ng kondo. Wag na wag ka nang makipagtalo sa kanila. Magpapadala ako ng assistant para sunduin ka o kaya pumunta ka sa kahit anong hotel at i-text mo sa akin ang address. Bukas ng umaga, pupuntahan kita at pag-uusapan natin ang plano at ingatan mo ang recording na, yan ang pinakamalakas mong armas. Pagkababa ng telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Kumuha ako ng malaking maleta. Hindi na ako nagdala ng maraming damit at iniwan ko ang lahat ng mga regalong bigay ni Dennis. Binuksan ko ang maliit na vault. Sa kabutihang palad, ako palagi ang nagtatago ng mga mahahalagang dokumento. Kinuha ko ang titulo ng ari-arian, ang aking mga personal na passbook, marriage certificate, at ang mga alahas na iniregalo ng aking mga magulang noong kasal ko. Itinago ko ang lahat ng ito sa ilalim ng aking maleta. Nagpalit ako at nagsuot ng formal na business suit, inayos ng mabuti ang aking buhok at naglagay ng lipstick. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang pagod at takot. Siya ngayon ay desidido at palaban. Sa labas, hindi pa rin tumitigil si Mama Nena. Buksan mo ang pinto. Nagnanakaw ka ba ng pera ng anak ko para tumakas kasama ng kalaguyo mo? Tatawag ako ng pulis. Napangisi ako. Ang magnanakaw,
galit sa kapwa magnanakaw. Isinara ko ang zipper ng maleta, isinabit ang bag ko, at binuksan ang lock. Lumabas ako ng taas noo, at hinarap sila ng harapan. Saan ka pupunta? Takot na tanong ni Dennis nang makita akong naka-business suit at may dalang maleta. Kung saan ako pupunta, labas ka na roon. Mula sa oras na ito, hiwalay na tayo. Ang abogado ko na ang sasagot sa lahat ng tanong niyo. Sumugod si Mama Nena sa maleta ko. Huwag kang aalis. Anong nandyan? Buksan mo yan. Sigurado akong ninakaw mo ang mga alahas namin. Alisin niyo ang mga kamay niyo. Tiningnan ko siya ng nanlilisik na mga mata. Mga personal kong gamit at pag-aari ko lang ang nandito. Kung hahawakan niyo pa ako kahit isang beses, kakasuhan ko kayo ng illegal detention at physical injuries. Napilitan siyang umatras sa tindi ng pagmamatapang ko. Taas noo kong hinila ang maleta ko palabas. Iniiwan ang 2 taong tulala at nagngangalit. Sumara ang pinto. Tinatapos ang kabanata ng buhay ko na puno ng kasinungalingan at pagdurusa. Hindi pa ako nakakalayo sa pinto nang tumakbo si Dennis palabas papunta sa hallway. Sumunod sa kanya si Mama Nena na malakas na nagmumura, dahilan para sumilip ang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga unit. Alisa, sandali, hindi mo pwedeng kunin ang titulo ng kondo. Ibigay mo sa akin ang titulo, sigaw ni Dennis na nawalan na ng kahihiyan. Nagsimulang mag-ipon ang mga kapitbahay. Ito na nga ang kailangan ko. Para saan mo gagamitin ang titulo? Para ilipat ang kondo sa pangalan ng kapatid mo? Malakas at malinaw kong sabi. Ang kondo na ito ay nagkakahalaga ng 12 milyong piso ng bilhin natin. Ibinenta ng mga magulang ko ang lupa nila sa probinsya at binigyan ako ng 6 na milyon. Nasa akin ang lahat ng bank statements. Tingin mo may karapatan ka na lang nakawin ang pinaghirapan ng mga magulang ko? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay ay nagtuturo kay Dennis at sa kanyang ina. Grabe, ang akala ko pa naman, disenteng pamilya. Balak pala nilang pagnakawan ang manugang nila. Kawawang Alisa, ang tahimik pa naman, malas niya at napunta siya sa ganyang klasing pamilya. Si Mama Nena, nang marinig ang mga usap-usapan, ay namula sa galit. Huwag kayong maniwala sa kanya. Anong pera niya? Asawa na siya ng anak ko. Ang pera niya ay pera namin. Ang asawang babae ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Obligasyon niyang magbigay sa pamilya ng asawa niya. At ngayon, gusto niyang makipaghiwalay at tumakas dala ang lahat ng pera, iiwang walang-wala ang anak ko. Mama Nena, nasa 21st century na po tayo. Pang-aasar ko, pantay-pantay ang batas para sa lahat. Ang ari-ariang naipundar sa loob ng kasal ay konjugal at lalo na ang perang galing sa mga magulang ko may ebidensya ako kung saan ito galing. Idedemanda ko na maibenta ang kondo na ito at hatiin ang pera ng patas. O kaya ibalik niyo ang 6 na milyon ko kasama ang interes dahil sa pagtaas ng halaga ng property. Alisa, wag na tayong gumawa ng iskandalo. Pag-awat ni Dennis sa akin. Alam mo namang kailangan ni Paulo ng kondo para sa kasal niya. Ipahiram mo muna ang titulo. Pagkatapos ng kasal, ibabalik ko agad. Ipahiram para mailipat mo agad ang titulo. Pagputol ko sa kanya, hindi na ako naniniwala sa'yo. Kung kinaya mong pekein ang sarili mong kamatayan, kaya mong gawin ang lahat. Nasa akin ang titulo. Ipapasa ko ito sa korte para mabinbin at hindi maibenta ang ari-arian. Hanggat walang desisyon ng korte, walang makakagalaw sa kondo na ito kahit sino sa pamilya mo. At subukan mo lang pekein ang mga papeles. Makukulong ka, Dennis. Pagkarinig sa salitang kulungan, namutla si Dennis. Sa pagkakataong iyon, dumating ang guard na tinawag ng mga kapitbahay. Pakihinaan po ang boses natin. Respetadong building po ito, hindi palengke. Kung hindi po kayo titigil, tatawag po ako ng pulis. Natahimik si Mama Nena. Si Dennis, matapos akong bigyan ng tinging puno ng galit, ay hinila ang kanyang ina pabalik sa unit at pabagsak na isinara ang pinto. Nagpasalamat ako sa guard at sa mga kapitbahay bago naglakad papunta sa elevator. Panalo ako sa unang round. Kinabukasan,
Nakaupo ako sa opisina ni Carlo sa di sabong palapag ng isang skyscraper sa BGC. Kumpleto ang mga dokumento mo, Alisa, sabi niya matapos suriin ang mga papeles. Nasa pangalan ninyong dalawa ang titulo, bank transfers mula sa mga magulang mo at ang pinakamahalaga ang recording. Pinakinggan ko ng maigi. Ang ginawa ni Dennis at ng nanay niya ay pasok sa kasong estafa at falsification bukod pa sa malalang paglabag sa family code. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong ko. Maghahanda ako ng petisyon para sa annulment at motion for temporary restraining order, TRO, para hindi maibenta ang kondo. Pero bago yan, kailangan natin silang harapin para maintindihan nila ang seryosong kahihinatnan nito. Mamayang hapon, pupunta kami roon ng assistant ko kasama ka. 1:00 ng hapon nang dumating kami sa condo building namin. Nag-doorbell ako. Nang buksan ni Dennis at makita ako na may kasamang 2 lalaking nakasuit, nagulat siya. Ikaw na naman. Nag-uwi ka pa ng mga lalaki sa bahay. Humakbang paharap si Carlo at inabutan siya ng business card. Magandang hapon, Dennis. Ako si Attorney Carlo Villanueva. Ako ang legal counsel ng kliyente kong si Alisa. Nandito ako para pag-usapan ang ilang legal na bagay. Papasukin niyo po kami. Nanginginig na kinuha ni Dennis ang calling card. Sa sala, nakaupo si Mama Nena. Mga ginang at ginoo. Panimula ni Carlo, nilalapag ang mga dokumento sa mesa. Batay sa mga ebidensyang ibinigay ng aking kliyente, kasama na ang audio recording ng pag-uusap ninyo, may sapat tayong basehan para magsampa ng kasong kriminal laban sa inyo. Kabilang na ang sabwatan, layuning mang-estafa ng ari-arian, pamemeke ng pagkamatay para manloko at iligal na paglilipat ng titulo. Isa itong seryosong krimen. Nangisay ang mukha ni Mama Nena. Pinagpawisan ng malapot si Dennis. Nagbibiro lang naman kami. Nauutal niyang sabi, korte na ang magdedesisyon kung biro ba yan o hindi. Diretsong sagot ni Carlo. Nag-file na kami ng motion para i-freeze ang status ng kondo. Anumang pagtatangkang ibenta o isangla ito ay iligal. Pinapayo ko sa inyong pumasok sa isang compromise agreement. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pagbabanta sa kliyente ko, idudulog namin ang kaso sa mga autoridad. Ang profesionalismo at pagiging istrikto ni Carlo ay pumigil sa anumang reklamo nila. Nakaupo lang si Mama Nena, nakayuko. Nanginginig na tumango si Dennis. Na-realize niya na ang dating Alisa ay patay na. Ngayon, ang nasa harapan niya ay isang seryosong kalaban na may matibay na suportang legal. Nagpasya akong huwag nang manatili sa kondo na iyon kahit isang segundo at kinuha na ang natitira kong bagahe. Inihatid ako ni Carlo sa isang 5-star hotel sa Makati. Manatili ka muna rito ng ilang araw. Magpahinga ka. Sagot ko na ang gastos. Saka na tayo magkwentahan, sabi niya. Huwag kang babalik mag-isa sa kondo na yun. Sa tindi ng desperasyon nila, baka kung anong kalokohan pa ang magawa nila. Binoblock ko ang mga numero ni Dennis at ni Mama Nena. Ngayon, si Carlo na ang nag-aasikaso ng kaso ko. Kinaumagahan, nagising ako sa sunod-sunod na notifications mula sa aming family group chat sa Messenger na pinangalan ng Happy Family. Saktong 6:00 ng umaga, nagpadala si Mama Nena ng isang madamdaming mensahe. Mga kamag-anak, tulungan niyo kami. Ang manugang kong si Alisa, na minahal ko na parang sarili kong anak, ay nabaliw na. Habang nagpapakahirap ang asawa niya sa business trip, nangaliwa siya sa isang abogado. Nahuli ko siya, kaya tumakas siya ng bahay, at ngayon ay gustong agawin ang kondo ni Dennis. Sinisiraan niya kami. Kumuha pa ng mga maton, para pagbantaan akong isang matanda. Paano ko pakikisamahan ang ganitong ahas na manugang? Sa ilalim ng mensahe ay may patagong litrato na kuha habang sumasakay ako sa sasakyan ni Carlo. Ang anggulo ng kamera ay sinadya para magmukhang naghahalikan kami. Agad namang bumuhos ang mga komento mula sa mga tito at tita. Grabe. Ang tahimik pa naman tingnan. Yun pala, kawawang Mama Nena. Nag-alaga ng ahas sa bakuran. Dapat sa mga ganyan, pinapalayas na, kumulo ang dugo ko. Master manipulator talaga itong si Mama Nena.
Ginamit niya ang simpatiya ng pamilya para sirain ang reputasyon ko, pero nagkamali siya. Kalmado akong nag-screenshot ng buong chat history at pagkatapos ay in-upload ko ang mismong audio recording sa group chat, kalakip ang caption na, "Mga tito at tita, pakipakinggan po muna ang recording na ito hanggang dulo bago kayo manghusga kung sino ang ahas. Asawang pineke ang pagkamatay niya para nakawan ang asawa at biyenan na kinunsinti ito. Nandito po ang katotohanan. Kung may gusto po ng legal na ebidensya, handa po akong magbigay." Nanahimik ang group chat. Pagkalipas ng 5 minuto, unang nagreply si Tita Gloria, ang pinakarespetado at pinakaprangkang tao sa angkan nila. "Nena, paano mo ipapaliwanag to? Boses mo at boses ni Dennis yan. Paano nyo nagawa ang ganitong kabalahuraan? Kahihiyan ito sa buong pamilya." Agad na nagsunuran ang mga mensahe ng iba. "Dennis, hindi ka ba nahihiya? Lalaki ka, pero nagnanakaw ka sa asawa mo. Naniwala pa naman kaming nangaliwa si Alisa. Kayo pala ang nanloko sa kanya. Nakakahiya." Sinubukan ni Mama Nena na magdahilan, pero nalunod lang ang kanyang mga nakakaawang palusot sa baha ng mga batikos. Sa huli, dahil hindi na makayanan ang kahihiyan, ni-remove niya ako sa group chat. Pero hindi na iyon mahalaga. Naibunyag ko na ang tunay na kulay nila sa buong pamilya. Kinahapunan, pumunta si Paulo sa hotel. "Anong ginawa mo?" Sugod niya sa akin. "Dahil sa recording mo, tumaas ang presyo ni Mama. Hinimatay siya. Gusto mo ba siyang patayin? Bawiin mo agad ang kaso at ibigay mo sa akin ang titulo ng kondo. Papakasalan lang ako ni Christina. Kung may kondo ako dito sa Maynila, sira mo na ang kinabukasan ko. Ang kinabukasan mo ay nasa sarili mong mga kamay," malamig kong sagot. "Kung gusto mong magpakasal, magtrabaho ka at bumili ng sarili mong kondo. Bakit ako ang bubuhay sa'yo? Ano bang mawawala sa'yo? Ang yaman-yaman mo naman." Pasigaw niyang sagot, "Ibigay mo na yung kondo at kakausapin ko si Dennis na wag ka nang hiwalayan." Natawa ako. "Salamat, pero wag na. Pinapangarap ko ngang tuluyan na siyang hiwalayan at hinding-hindi mo makukuha ang kondo. Sabihin mo sa kuya mo at sa nanay mo, maghanda na sila sa korte." Sinubukan niya akong sakalin, pero mabilis siyang napigilan ng mga sekyo ng hotel at kinaladkad siya palabas papunta sa kalsada. Kinabukasan, may ipinakitang bagong dokumento sa akin si Carlo. Ito ay ang bank statements ni Dennis mula sa nakaraang 2 taon. Buwan-buwan, tuwing sweldo, automatic siyang nagpapadala ng 60,000 pesos sa account ng nanay niya. Pero ang sabi niya, 80,000 pesos lang ang sweldo niya. Bulong ko. Nagbibigay siya sa akin ng 20,000 para sa kuryente at tubig at 60,000 sa kanya para sa allowance niya. Ako ang nagbabayad ng halos lahat ng bills at hulog sa kondo. "Nagsinungaling siya sa'yo," malumanay na sabi ni Carlo. "Ang totoong sweldo niya ay nasa 200,000 pesos kada buwan. Sa loob ng 2 taon, nakapagpadala siya ng halos 1.5 million pesos sa nanay niya. At ang nanay niya naman, ginamit ang pera para ipambayad sa isang pre-selling condo sa River Breeze Residences. Nakapangalan kay Paulo." Natulala ako. Hindi lang pala nila gustong nakawin ang aming kondo. Taon-taon pala nilang sinasaid ang budget ng aming pamilya para bumili ng kondo para kay Paulo. "Ito ay illegal na pagtatago ng conjugal funds," sabi ni Carlo. "Pwede nating i-demand na maibalik ang perang ito." "Carlo, alam ko na kung anong gagawin ko," sabi ko. Narinig ko kasing nagmamayabang si Paulo sa nobya niya na siya daw ang bumili ng kondo, panahon na para idilat ang mga mata niya. Nagpunta ako sa sales office ng River Breeze. Sakto, nandoon sina Paulo at ang nobya niyang si Christina, pumipirma ng mga dokumento. "Paolo, pamangkin, bili ka ng napakalaking kondo, hindi mo man lang inimbita ang hipag mo para mag-celebrate." Malakas kong sabi paglapit sa table nila. "Alisa, anong ginagawa mo rito?" Utal niyang sabi. "Hi Christina, ako ang asawa ng kuya niya. At ito, inilapag ko sa mesa ang bank statements, ay ebidensya na ang nobyo mo ay binibili ang kondo na ito gamit ang perang ninakaw mula sa pamilya ko.
3 taon na siyang walang trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Cristina. Paolo, totoo ba to? Sabi mo, assistant director ka. Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw yan, sigaw ni Paolo. Tingnan mo ng mabuti, Cristina, sabi ko. Lahat ng transfers galing sa asawa ko papunta sa nanay niya at galing sa nanay niya papunta sa developer. Gusto mo bang magpakasal sa isang sinungaling at magnanakaw na nabubuhay lang sa pera ng kuya niya at ng asawa nito? Napatalon sa kinauupuan si Cristina, namumula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Sinungaling ka, sinampal niya ng malakas si Paolo. Sabi mo milyonaryo ka, yun pala ninanakawan mo ang sarili mong pamilya para lang magmayabang sa akin. Hinubad niya ang singsing, ibinato ito sa mukha ni Paolo, at pagkatapos magsorry sa akin ay umalis siya nang nakataas ang noo. Naiwan si Paolo na nakasalampak sa sahig, wasak at basag ang pagkatao. Kinagabihan, pumunta ang 3 sa hotel ko. Gumawa sila ng eksena sa lobby. Si Mama Nena ay naglupasay sa paanan ko habang umiiyak. Sina Dennis at Paolo ay nakaluhod, nagmamakaawa ng tawad. Tama na ang drama, malamig kong sabi. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Dahil doon, biglang tumayo si Mama Nena at sinimulang isumpa ako. Kalmado kong pinakiusapan ang mga guwardiya na tumawag ng pulis. Pagkarinig ng salitang pulis, mabilis silang nagtakbuhan paalis. Makalipas ang 2 araw, gumawa ng bagong atake si Dennis. Ipinakalat niya sa lahat ng workgroup chats ng kumpanya namin ang litratong sumasakay ako sa sasakyan ni Carlo. May caption itong, "Ang head ng marketing department ay niloloko ang asawang may sakit kasama ang isang milyonaryong kalaguyo at nag-hire pa ng mga maton para bugbugin ang kanyang biyenan." Karapat-dapat ba siyang maging leader? Ipinatawag ako ng aming direktor. Alisa, kailangan ko ng paliwanag. Ito ay purong paninirang puri, kalmado kong sagot. At kaya ko itong patunayan. Payagan niyo po akong magpatawag ng emergency meeting. Sa punong-punong conference room, ipinakita ko sa projector screen ang lahat ng ebidensya, dokumento ng sasakyan ni Carlo, status ng hiwalayan namin, ang mismong audio recording, ang bank statements ng pagnanakaw ng pera, at mga screenshots ng banta mula kay Dennis. Nang matapos ang recording, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong kwarto. Niyakap ako ng mga katrabaho ko at humingi ng pampublikong tawad ang direktor at nangakong susuportahan ako ng buo. Araw ng paglilitis. Sina Dennis at ang kanyang pamilya ay mukhang kawawa at bagsak na bagsak. Sinubukan ng abogado nila na gamitin ang awa at mga tradisyon ng pamilya, ngunit wala silang laban sa matibay na ebidensya ni Carlo. Nagbaba ng desisyon ang korte, pinawalang bisa ang aming kasal. Hinati ang halaga ng kondo, ngunit dahil sa panloloko ni Dennis at sa kanya isinisi ang pagkasira ng kasal, ibinigay sa akin ang 70% ng halaga nito. Bukod pa rito, inutusan siya ng korte na ibalik ang 1.5 million pesos na ninakaw niya. Ang halagang ito ay ibinawas mula sa bahagi niya. Sa huli, matapos ang lahat ng kaltas, halos wala na siyang nakuha. Ako ang naging ganap na nagmamay-ari ng buong kondo. Nakayukong lumabas ng courtroom ang pamilya ni Dennis. Binigyan niya ako ng huling sulyap, puno ng huling sising pagsisisi. Malamig ko lang siyang tinalikuran. Lumipas ang 6 na buwan. Ibinenta ko ang kondo na punong-puno ng masasamang alaala. Mula sa pinagbentahan, bumili ako ng mas maliit na bahay sa isang tahimik at luntiang subdivision at nagbukas ng sarili kong flower shop na pinangalanang Safe Haven, ang pangarap ko noong bata pa ako. Naging tahimik at masaya ang buhay ko. Madalas bumisita si Carlo at unti-unti may nabubuong mas malalim na pagtingin sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa labas ng tindahan, isang luma at karag-karag na motorsiklo ang huminto sa gilid ng kalsada. Ang driver, na nakasuot ng kupas na uniforme ng food delivery rider, ay gutom na kumakain ng tuyong pandesal. Nanigas ako nang makilala ko
kung sino iyon si Dennis. Tila tumanda siya ng 10 taon, pumayat ng husto at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nabalitaan kong pagkatapos ng annulment, natanggal siya sa trabaho dahil sa iskandalo. Nabaon naman si Paulo sa utang dahil sa sugal at ngayon ay nagtatago sa mga pinagkautangan niya. Si Mama Nena ay na mild stroke at kinailangang umuwi sa probinsya, nabubuhay lang sa barya-baryang na ipapadala ni Dennis. Inangat niya ang kanyang paningin at nagtama ang aming mga mata, nahulog ang piraso ng pandesal mula sa kanyang kamay. Sa kanyang madungis na mukha ay nabakas ang matinding hiya at pagkaawa sa sarili. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang motorsiklo at humarurot paalis na tila tinatakasan ang kanyang nakaraan. Pinagmasdan ko siyang lumayo ng walang galit o saya sa kanyang pagbagsak. Katahimikan lang ang naramdaman ko. Nakita na nila ang karma na nararapat sa kanila habang ako ay muling nabuhay. Pumasok ako sa loob ng aking tindahan at sinalubong ako ng halimuyak ng mga bulaklak. Ang huling sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon. Ngumiti ako at nilanghap ng malalim ang hangin ng kalayaan. Napakaganda ng buhay. At ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang